classroom ng grade 1 Sampaguita. Sir, ito sir nakikita natin ngayon, may mga dala ng mga tablets yung mga kabataan po natin. No? Yes, ma'am. At ito po ay ang gagawin nila ay pagkakaroon ng demonstration. Yes. Pero ano po ba yun sir, mga ituturo po ng ating guro dito? Dito po ay matutunghayan, makikita na ang isang guro ay nagtuturo kung papaano po gamitin ang tablet na bigay ng ating butihing Mayor Francis Zamora, at dito po ituturo ang tinatawag na protocol. Yes, Ms. Kat. So isa yan sa paghahanda na ginawa ng pamahalaang lungsod dito sa San Juan, na dapat sa lahat ng classrooms ay mayroong hard hat bawat mag-aaral. Maliban sa hard hat, nandiyan din po ang aming go bag. Sa loob po ng go bag, makikita po ang iba't ibang kagamitan pagdating ng kalamidad. So ang gagawin na lang po ng mga bata, pag nandyan na po, wag naman po sana, no? Bibit-bitin nila, kompleto na po yan. Makikita sa loob, nandyan ang flashlight, nandyan ang battery, nandyan ang marami po, nandyan ang medicinal kit. At sir, syempre mahalaga po ito na may mga ganito tayong mga kagamitan para sa mga kabataan. Syempre, maalala nga po natin na nito nga pong unang pasukan, nagkaroon nga po ng $7.8 million sa Gensan. So, yung pagkakaroon po ng mga ganitong safety protocol na ibinababa, yung tinuturo sa mga bata, para at least may iligtas nga po tayo. Yung lalo ng mga kabataan, kung sa mga ganito pong sakuna na mangyayari. Yes, Ms. Kat. So, yun nga po, nangyari sa Gensan, no? Hindi natin inaasahan yun. So, dapat talaga maituro sa bawat klase, sa murang edad ng mga bata, kung ano ang dapat nilang gawin pagdating ng mga ganitong kalamidad. At ito nga po nakikita natin na pumunta naman si Pangulong Bongbong Marcos sa kabilang silid-aralan para silipin naman ang ginagawang anti-bullying protocol ng paaralan pong ito. Sir, could you tell us more about it po? Yes, dito po sa pagbisita ng ating Pangulo dito sa grade 3 class, dito po ay tinuturo ng guro na si Ma'am Calvo kung paano po yung paghahanda, mga kaalaman tungkol sa anti-bullying. So dito, gamit din po ang laptop na bigay ng City Hall. Tinuturo po dito yung anti-bullying. Bakit nga ba kailangan ituro ang anti-bullying? Kasi nga po ang anti-bullying, ito po ay isa ng Republic Act number 10627, at agad din po na naglabas ang Department of Education ng DepEd Order number 55 series of 2013 na kailangan lahat ng public and private school ay sumunod at maituro ang Anti-Bullying Act policy. Mako, thank you. Maraming salamat. Magandang umaga. Good morning sa ating mga presidential scholar. At bubutit papapaliwanag ko lang, kaya kami nandito, tinitingnan namin dahil nagbukas ng eskwelahan, and we are looking to make sure that everything is going well. Sa bawat barangay, nagbaba kami ng tigda 200,000 piso for the barangay officials to use. But ang request lang namin sa mga barangay officials, yung kalahati nun, yung 100,000, mamili sila ng 5 na scholar na tutulungan sa kanilang barangay. So, each scholar, out of 5 scholars, 100,000 ang kanilang budget, 5 kada barangay, bawat barangay, 5 ang napipiling scholar. Kayo yun. And that's why you have become the presidential scholars, because this is a fund that comes from us, from the Office of the President. We have designated it as the Socio-Civic Development Fund, Programs Fund. So, yan ang scheme natin. And ang sinabi lang namin ay mamili kayo yung mga estudyante na malapit nang magtapos. Pero baka hindi magtatapos dahil kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, whatever reason. Kung ano man, patulungan natin para naman makapagtapos, magkaroon na ng diploma. And that is how we, that's the way that we picked the presidential scholars. And so, that is the opportunity that we have provided for every barangay. So there are about 42,000 plus barangays in the Philippines. So, in the whole Philippines, gagawin namin ito sa buong Pilipinas. So, sa buong Pilipinas, over 200,000, there will be over 200,000 of you presidential scholars, which is so important.
And the reason na sinasabi namin na napakahalaga nito ay lagi nating iniisip, alam na, ilang beses nyo nang narinig, ang kinabukasan ng ating bansa ay ang ating kabataan. Totoong-totoo yan. And we have seen it over and over and over again all the way throughout history. Kaya napakahalaga na kayo, pagdating ng panahon, at darating ang panahon, it will be sooner than you think. Akala ninyo matagal pa ito. It will be sooner than you think when it is time for you to be the ones to run this country. Kayo ang magpapatakbo ng Pilipinas. And I'm not talking about government alone. I'm talking in all the different sectors, in private business, in education, in government, in all the sectors, kayo na ang magpapatakbo. Kaya't napaka-importante na kayo ay handa na maganda na ang training ninyo, ganda na ang pinag-aralan ninyo. At ito ay biyaya talaga ito. Ang edukasyon ay biyaya na dahil it is a treasure. It is a wealth that you will never lose ever until the day you die. Yan ang talagang pinaka-importante rito. Kaya't mapakanibangan nyo sana ang tulong na binibigay namin para kayo ay maging handa pagdating ng panahon. At alam naman natin, kapag kayo ay may magandang pinag-aralan, malaking tulong ito sa inyong pamumuhay, sa mga sarili ninyo, sa pamilya ninyo, sa komunidad ninyo, at sa ganung paraan, sa buong Pilipinas. Kaya't huwag niyong kakalimutan, gaano kahalaga ang edukasyon. Huwag niyong kakalimutan, kaya't mag-aral kayo na mabuti, pagsagaan ninyo talaga. Dahil ito ay kayamanan na maibibigay namin sa inyo, na hindi na makukuha sa inyo, hindi na malulusaw yan, hindi na maaagaw yan. Wala nang pwedeng magnakaw sa inyo yan. Habang buhay ninyo, araw-araw ninyo magpapasalamat na nagkaroon kayo ng magandang edukasyon. So, work hard, study hard, and magkita tayo pag may hawak na kayong diploma. Okay, thank you. Bansa na lahat tayo ay makinabang talaga sa ating pamahalaan. Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon po ay ating tutunghayan na pinangungunahan ng ating mahal na Pangulo ang pamamahagi ng bagong Pilipinas bags mula sa Office of the President para sa mga kinder and grade 1 students ng siyudad ng San Juan. Mamamahagi rin ng tablets mula sa lokal na pamahalaan ng San Juan at school supplies mula sa DepEd para sa mga mag-aaral ng siyudad ng San Juan. Maaari na po tayong maupo.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ay nagtitipon-tipon ngayon para sa distribution of educational materials for the students of the City of San Juan. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyahan po natin ang punong lungsod ng San Juan para sa kanyang pambungad na talumpati, Mayor Francis Zamora. To our dearest President Ferdinand R. Marcos Jr., good morning and welcome back home to San Juan. It is truly a great honor to have you, along with all our partners from the Department of Education, our Secretary Sani Angara, educators, learners, and fellow San Juan public servants, as we distribute tablets to all our 13,000 public school students in the city. Allow me to share with you, Mr. President, that aside from these tablets, our students have fiber optic internet connection in all their classrooms and even in their homes. They have 55-inch smart TVs as well. They have free school and PE uniforms and customized Makabagong San Juan rubber shoes, version 2 of which will be distributed to all of them in the next few months. They also have emergency go bags, which are very important, especially now, as Mindanao just experienced a very strong earthquake the other day. The basketball courts of our public schools, and even those in our barangays, are made of maple wood. Our graduates from grade 6 and 12, and our movers from grade 10 receive 3,000 pesos. All of our students from K to 12 are eligible to apply for educational assistance on a per-family basis. All our honor students receive cash incentives between 2,000 to 10,000 pesos. And all our teachers each have their own laptops and cash incentives as well. Ganito po tayo, Mr. President, sa ating makabagong San Juan. I would like to thank you, Mr. President, for the school bags and school supplies you have provided to 1,000 of our public school students today. They will definitely go a long way as our youth journey towards academic excellence. Thank you very much too for the 105 San Juanenyo Presidential Scholars who will be receiving 20,000 pesos each through our national government. They are all here to express their sincerest gratitude to you. And lastly, we thank you in advance for the funds that will be downloaded to San Juan through your National Classroom Building Program. Trust that we will use these properly to build more school buildings and classrooms in our city. Family, Mr. President, isang karangalan, ladies and gentlemen, mga kababayan, na ipakilala ang isang leader na nagpakatotoo sa mababangong salita na dapat pahalagahan ang edukasyon. Lahat tayo sinasabi, pero siya bilang presidente, ngayon lang natanggap ng DepEd ang pinakamalaking budget sa kasaysayan. 4.3% ng ating buong ekonomiya or GDP for the first time in history. Yan ang UNESCO recommendation nakuha ng bansang Pilipinas. At hindi lang DepEd ang beneficiaryo nito, pati Commission on Higher Education, pati TESDA o Technical Education and Skills Development Authority. Maraming salamat. Palakpakan po natin, anak po ng San Juan, ang pinagmamalaki po, no other than His Excellency, the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand R. Marcos Jr. At good morning, boys and girls. Mabuti kayo, sabi ko, nung namimigay ako nitong tablet, sabi ko, anong grade kayo? Anong grade kayo? Anong grade kayo? Grade 5? Grade 10 na? Nung nakatira pa kami dito sa San Juan, wala kami mga tablet. Bakit ngayon mabuti pa kayo? Pero napakahalaga niyan, very important. At dahil kailangan talaga na ang edukasyon natin ay pagandahin natin ang sektor ng edukasyon para sa ating mga kabataan. Ngunit ang una na dapat nating tugunan para maging maganda ang sistema nating edukasyon ay ang tulong na ibinibigay natin sa mga guro. Dahil alam naman natin na nasa kamay
nasa kamay ng ating mga guro ang kagandahan ng ating education system. In other words, kung ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan, nasa kamay ng ating mga guro ang pag-asa at ang kinabukasan ng buong Pilipinas. Kaya tayo lahat po ng tulong, mga teacher natin, lahat po ng tulong na maaari namin ibigay, binigay na po natin, ibibigay pa rin natin yung mga teachers allowance na for the last 2 years na i-release na natin lahat. At yun din, yung na kumuha pa tayo, dinagdagan natin ang teacher natin. At yung mga guro ay ang pinangako ko nung nakaraang taon, nung nakaraang zona, ay walang magre-retiro na teacher 1 mula ngayon. Kaya na-promote na ang ating mga guro. Sa ating mga kabataan, ay gamitin ninyo lahat itong mga dala namin at lahat ng tulong na binibigay natin sa ating mga presidential scholars, pagbutihan ninyo. At ito, ang kagaya po, nandun po yung mga ibang presidential scholar, nakausap ko, ay sinabi ko sa kanila, ay pakinabangan nila yung ating scholarship na fund na binigay sa kanila upang sila ay maging handa pagdating ng panahon na sila na ang mga leader ng ating bansa, ng leader sa gobyerno, leader sa negosyo, leader sa lahat ng bagay. Sila na rin na magiging teacher, sila lahat ng bagay ay kailangan handa na ang ating kabataan. And that's why binibigyan natin, tinutugunan natin ng gusto, binibigyan natin ng diin na pagandahin ang educational system. Ngunit, alam ko naman, dahil ito ang ginawa po natin dito ay nagtulungan ang national government at saka ang local government. At maraming magagawa ang local government at national government kapag nagsasama, magandang coordination ng national government at saka local government. Ngunit dito lang yata sa San Juan nakita ko lahat ng public school na estudyante may rubber shoes. Meron yung iba may tablet, pero ngayon lang ako nakita may rubber shoes at saka yung hard hat. Kaya congratulations sa ating mga local officials sa kanilang magandang trabaho at sa kanilang pagtugon sa education, pagtugon sa ating mga estudyante, sa ating mga guro upang pagandahin ang ating educational system para tayo lahat ay handa para sa kinabukasan, na magandang kinabukasan para sa ating minamahal na Pilipinas. Kaya boys and girls, enjoy your new toys, pero hindi lang laruan yan. Makalaking maitutulong yan para sa inyong pag-aaral. Kaya yung isang bata, tinatanong kung wala pa yung, hindi pa niya, hinahanap niya yung password. O, bibigay sa inyo yung password, huwag kayong mag-alala. Kung hindi pa kayo nakapaglagay ng password, tuturuan kayo kung paano mamili kayo. Isipin na ninyo kung ano ilalagay ninyong password. Yung madali ninyong maalala. Para hindi nyo makalimutan. Pero huwag nyo ipapakita doon sa iba kasi bubuksan nila kung ano-ano ilalagay doon sa tablet ninyo. Alam na niyo yun. mas kabisado ninyo yan kaysa sa amin. Sanay na sanay kayo dyan. Kaya gamitin ninyo na mabuti. At mag-aral kayong mabuti para maganda ang kinabukasan ninyo, para maganda ang kinabukasan ng mga pamilya ninyo, para maganda ang kinabukasan ng ating bansa. Nasa kamay po ninyong lahat. Boys and girls, thank you very much and study hard. Be good, follow your teacher, and be happy. Sa national government, malaki talaga po yung magagawang pagbabago, lalo na sa ating education system. Kayo sir, bilang isang guru sir, nabanggit kasi ng ating Pangulo yung expanded career progression na sa DepEd, sa mga guro natin sa pampublikong paaralan. Do you feel na malaki nga po yung pagbabago na ibinibigay po ng ating pamahalaan, ng mga programa para sa education po? Yes, Ms. Kat. So yung ECP na tinatawag, talagang ramdam na namin at napakinabangan na namin. So simula last year hanggang ngayon ay patuloy pa rin po ang ganitong programa ng ating pamahalaan. So sabi nga ng ating Pangulo, walang teacher 1 na magre-retire. So lahat po ay nagsiangat na po ang posisyon ng mga teachers, pati ang mga school heads. At saka maganda rin kasi yun sir, kasi parang tumataas po yung moral ng ating mga guro. At syempre, yung mga guro, nakadepende lang yung mga estudyante natin kung ano yung mga itinuturo ng ating mga pampublikong guro para sa kanila. At dito na nga po nagtatapos ang ating programa, Sir Arnold. Thank you po sa pagsama sa akin dito. Thank you din po, Ms. Kat.